Isang kwento na malapit sa puso ng maraming Pilipino ay ang tungkol sa mga kababayan natin na piniling mga ibang bansa upang mapabuti ang kanilang mga kalagayang pang-ekonomiya. Maraming OFW, Overseas Filipino Workers, ang iniwan ang kanilang mga pamilya at tahanan upang magtrabaho sa ibang bansa. Dala ng pangarap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Marami sa kanila ang nagtrabaho bilang mga domestic helper, seaman, o mga professionals sa iba't ibang larangan. Sa unang bahagi ng kanilang paglalakbay, ramdam nila ang kaginhawahan dahil sa mas malaking kita. Nakakapagpadala sila ng pera sa Pilipinas upang suportahan ang kanilang mga pamilya, makapagpatayo ng bahay, at makapagpaaral ng mga anak. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nilang nararamdaman ang bigat ng pangungulila malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Nararamdaman nila ang kawalan ng kalinga lalo na habang sila ay tumatanda na. Sa pagdating ng kanilang katandaan, maraming OFW o maging mga Pilipino na naging mga permanenteng resident ng ibang mga bansa ang nagsimulang magmuni-muni tungkol sa kanilang buhay. Nakita nila na kahit na napabuti nila ang kalagayan pang-ekonomiya ng kanilang pamilya, hindi nito napunan ang uhaw na pakiramdam ng pagiging nasa tunay na bahay. Ang pagmamahal at kalinga ng sariling sambahayan, ang mga alaala ng kanilang kabataan, ang masayang pagsasama-sama ng pamilya at ang masayang kultura ng Pilipinas ay bumabalik sa kanilang isipan. Sa puntong ito, marami ang nagnanais bumalik sa kanilang lupang sinilangan dahil sa pangungilila sa sariling bayan at sa mga taong iniwan nila noon. Ang kwento ng mga kababayan nating ito ay tulad ng kwento ni Elimelech at Naomi sa Aklat ni Ruth. Iniwan nila ang kanilang bayan dahil sa pangangailangan at pag-asa ng mas magandang buhay. Ngunit sa huli, ang puso ay laging nagnanais bumalik sa lugar kung saan nila naramdaman ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng halaga ng pag-uwi o pagbalik. Hindi lamang pisikal ang pagbalik sa kanilang mga ugat, kultura, pagmamahal sa bayan at higit sa lahat, ang pag-uwi o pagbabalik sa kanilang kalalagayang spiritual o pagbabalik sa pagmamahal at pakikisama sa Diyos. Today, nais kong simulan ang ating pag-aaral sa kahangahangang Aklat ni Ruth. Sa bahaging ito ng kasulatan, makikita natin ang isa sa pinakamagandang larawan ng biyaya na ipinakita sa Biblia. Ang kwentong ito ay nakatuon sa 3 pangunahing tauhan. Si Ruth, isang babaeng pagano mula sa Moab, na tumanggap ng masaganang biyaya ng Diyos. Si Naomi, ang kanyang biyanang babae, na nalayo sa Diyos at nangangailangan ng pagbabalik sa kanya. At si Boaz, isang kamag-anak ni Naomi na nagbigay ng pag-asa at tulong nang sila ay bumalik sa Bethlehem. Ang pangunahing tema ng Aklat ni Ruth ay ang pabor at biyaya ng Diyos para sa mga hindi karapat-dapat tumanggap nito. Ang mga talatang binasa natin ay nagbibigay liwanag sa kalagayan ng Moab at ang mga panganib ng paninirahan doon. Makikita natin na nagpasya si Elimelech na ilipat ang kanyang pamilya mula Bethlehem papunta sa lupain ng Moab na matatagpuan sa silangan bahagi ng lupang pangako sa kabilang panig ng Ilog Jordan. Ang Moab ay hindi isang magandang lugar para sa mga tao ng Diyos. Ang kapaligiran ng Moab ay nagdudulot ng mga pagsubok na nagpapahirap sa mananampalataya upang maglingkod at magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Ito ay isang lupain na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at naglilingkod sa mga kakaibang Diyos ang kanilang mga mamamayan.
Ang mga naninirahan dito ay mga inapo ni Moab na anak ni Lot mula sa isang hindi makadiyos na relasyon sa kanyang anak. Sila ay mapanghimagsik at makasalanang mga tao na nagtangkapang sugpuin ang bayan ng Israel habang sila ay naglalakbay sa ilang ng 40 taon. Sinabi ng Diyos sa Awit, chapter 60, verse 8, "Yaong bansa nitong Moab ay gagawin kong hugasan." Ibig sabihin na ituturing ng Diyos ang Moab na isang marumi at hamak na sisidlan na ginagamit ng mga alipin upang hugasan ang mga paa ng isang nagwaging mananakop. In their case, ang mananakop ay ang Israel. Ang mundong ating ginagalawan ay nakakaakit sa laman. Ngunit sa huli, lagi itong nagdudulot ng kapahamakan at pagkatalo. Sa ating pag-aaral ngayon, nais kong suriin habang ating pinag-iisipan ang mga katotohanan sa pangingibang bayan. Makikita natin ang 4 na katotohanan na ipinapakita sa ating teksto. At ang unang katotohanan ay mababasa natin sa verse 1, ang malaking kakulangan. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Huda ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sila Malon at Kelion. Ang kwentong ito ay naganap sa panahon ng mga hukom. Panahon na ang bansang Israel ay hindi pinamumunuan ng mga hari, kundi ng mga tagapagligtas na mga hukom na ginamit ng Diyos sa tuwing ang bansang Israel ay paulit-ulit na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at paglayo sa Diyos. Kabilang sa mga kilalang hukom ay sina Gideon, Samson at Deborah. Tinalaga sila ng Diyos ng mga panahon ng bayang Israel ay nilalarawan sa mga salitang ang bawat isa ay gumagawa ng tama sa kanyang sariling paningin. Mga Hukom, chapter 21, verse 25. Sa unang talata ng chapter 1 ay sinasabi sa atin ang ilang mga mahalagang kalagayan ng panahong iyon. Una, makikita natin ang kakulangan ng pagkain. Ito ay panahong mahirap para sa mga Israelita at mga karatig bansa. Sinasabi ng verse sa atin na may tagutom sa buong lupain. In short, nakararanas sa mga Israelita ng lubhang kakulangan sa pagkain dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos na nagbunga ng malawakang kagutuman. Ang malaking responsibilidad na makapaglagay ng pagkain sa hapagkainan para mabuhay ang naging napakahirap at nakapapagod na gawain ng bawat mamamayan na maaaring nagtulak sa mag-asawang Elimelech at Naomi na magpunta muna sa lupain ng Moab. Ang kakulangan sa mga material na bagay ang siya rin namang kadalasang nagtutulak sa mga mag-asawa sa ating panahon na magdesisyon ang isa sa kanila ay mag-ibang bayan para magtrabaho upang matustusan ang lumalaki nilang pangangailangan. Titiisin na lamang nilang magkahiwalay ng ilang mga taon. At sa unang talata pa rin makikita din natin ang kakulangan ng katapatan. Napag-alaman natin na sa panahon ng mga hukom kung ano ang takbo ng kaisipan at pamumuhay ng mga tao. Katulad ng binasa natin sa Hukom, chapter 21, verse 25, na sinasabi ng panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ang bawat tao ay gumagawa ng inaakala nilang tama sa kanyang sariling paningin. Ibig sabihin, ang mga Israelita na tinaguriang piniling bayan ng Diyos ay walang pagpapahalaga na mamuhay ayon sa salita at utos ng Diyos. Pagkat ginagawa nila ang inaakala nilang tama, yung tinatanggap naman ng nakararami sa lipunan. Alam kong tayo o karamihan sa atin ay sang-ayon na sa ating kasalukuyang panahon, karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa katulad na kalagayan. Karamihan sa nag-aangkin na sila ay Kristiyano ay hindi na pinapahalagahan ang tamang moralidad.
Hindi na binibigyang importansya ang pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon. Nabubuhay ang marami ayon sa kanilang sariling definition kung ano ang tama. Sabi nga sa isang wikang Ingles, "If it feels good, do it." Ang filosofiyang iyan ay laman din ng isang awit na pinasikat ng tanyag na mang-aawit noong 1970 na si Della Reese. Ikatlong bagay na ating mapapansin sa talata, ang kakulangan ng pagpapahalaga. Noong mga panahong iyon, hindi na kinikilala ng Israel ang Panginoon o ang kanyang mga daan. Nabubuhay sila para lamang pagbigyan ng kanilang makasalanang pita at mabigat ang kabayaran ng kanilang makasalanang pamumuhay. Ang lupain ng gatas at pulot ay hindi na nagbibigay ng kasaganaan. Hinalis ng Diyos ang kanyang kamay ng biyaya at ang mga tao ay nagdurusa dahil sa pagkawala ng kanyang presensya sa kanilang mga buhay. Hindi ko sinasabing lahat ng trahedya na dinadanas ng sangkatauhan ay bunga ng hatol ng Diyos, ngunit magiging hangal tayo kung tatanggihan natin ang katotohanan na ang pagtalikod sa Diyos ay may mabigat na consequences. At karamihan sa mga bansa sa ating panahon ay kinalimutan na ang kahalagahan ng Diyos sa buhay ng kanilang mga mamamayan. Kaya nga't maraming mga bansa ang dumaranas ng lubos na kahirapan. Ang ikalawang mahalagang katotohanan na ipinapahayag sa atin ng teksto ay makikita naman natin sa verse 2, isang mapaglinlang lupain. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Huda ay pansamantalang munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang mga anak na sina Mahlon at Kilion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ni Ephrata. Samantala sa talatang ito, mayroon tayong ilang bagay na nais bigyang pansin din. Una, ang kanilang pinagmulan. Si Elimelech at ang kanyang pamilya ang mula sa lupain ng kanyang mga ninuno, ang lupain ng pangako. Sila ay naninirahan sa Bethlehem, Huda. Ang Bethlehem ay nangangahulugang bahay ng tinapay, at ang Huda naman ay nangangahulugang papuri. Totoong may tagutom sa lupain, ngunit sadyang nagdesisyon si Elimelech na lisanin ang bahay ng tinapay at lugar ng pagpupuri para sa isang lupain ng idolatria at kasalanan. Elimelech is very much aware of his decision to move his family to Moab. Kapansin-pansin din nang ibig sabihin ng Elimelech, ang aking Diyos ay hari. Sa tuwing binabanggit ang pangalang Elimelech, ito ay nagpapatunay sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. Ngunit nagkulang pa rin siyang magtiwala sa kanilang Diyos. Nakatuon siya sa pansamantalang pagsubok na nagdala sa kanya sa kawalang pagtitiwala kay Yahweh. Hindi ba't minsan ay katulad din tayo ni Elimelech? Ang ikalawang bagay na ating mapapansin sa talata, ang kanilang pagnanais. Habang pinag-iisipan ko ang verse 2, nalungkot ako sa desisyon ni Elimelech, ngunit nais kong bigyan siya ng benefit of the doubt. Pagkat maaari din naman na may plano din siya na ibalik ang kanyang pamilya sa Bethlehem, Huda, pagkalipas ng matinding kagutuman na dumating sa lupain. Ang ideyang ito ay mababasa natin sa verse 1. Pansamantala munang nanirahan sa Moab. Maraming mga Kristiyano ang may hangaring maglingkod at sundin ang kalooban ng Diyos. Ngunit may mga pagkakataon na sila ay nagpapatangay sa tukso ng mundo. Mapanganib ang magpatuloy na mamuhay na umaayon sa prinsipyo ng sanglibutan. Sa Galatians chapter 6 verses 7 to 8, ganito ang sinasabi. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Kung magpapatuloy ang isang tao na mamuhay na pinaghaharian ng pita ng laman, aani siya ng kapahamakan.
Mapapansin din natin sa talata ang ikatlong bagay, ang magpatuloy na mamuhay sa Moab. Ang pansamantalang balak na manirahan ay nauwi sa permanenteng pananatili sa Moab. Sa halip na pansamantalang tirahan, nagsettle na sila at naging komportable sa kanilang bagong tahanan. Sa paglipas ng panahon, malamang na nawala na sila ng pagnanais na bumalik sa Bethlehem at sa dating pamumuhay. Nakikita ninyo ba ang nilalarawan ng kwento? Hindi tayo maaaring magbabad sa kasalanan at asahan na maaari nating iwan ito kahit kailan natin gusto. Ang isang pansamantalang desisyon o pangatuwiran ng isang beses lang naman ito o paminsan-minsan lang naman ay nauuwi sa matagal na pananatili. Ang kasalanan ay dadalhin ka sa mas malayo kaysa sa inaakala mo. Hahawakan ka ng mas matagal kaysa inaasahan mo. At sisingilin ka na ng higit kaysa inaasahan mo. Ang ikatlong mahalagang katotohanan sa ating teksto ay makikita natin sa ikalawang bahagi ng verse 2 hanggang verse 5. Isang mapinsalang lupain. Kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kilion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Ephrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawang nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kilion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Bumalik sa Bethlehem si Naomi kasama si Ruth. Sa mga talatang ito, muli 3 bagay din ang kapansin-pansin. Una, isang lugar ng pagdidisiplina. Ang pamumuhay sa kasalanan ay laging may kapalit na pagdidisiplina mula sa Panginoon. Ang mga pangalan ng mga anak ni Elimelech ay nagpapatunay sa katotohanan ito. Ang ibig sabihin ng Malon ay may sakit at ang Kilyo naman ay nanghihina, unti-unting nauubos. Tandaan natin, ang mga anak ay isinilang pa bago sila pumunta sa Moab. Malinaw na nagpadala na ng babala ang Diyos bago pa sila umalis papuntang Moab. Ang ikalawang bagay na ating mapapansin, isang lugar ng pagsuway. Sabi sa mga talata na ang dalawang nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Sa iba't ibang bahagi ng kasulatan, malinaw na ipinapakita na hindi nakalulugod sa Diyos na ang kanyang mga tao ay nakikipag-asawa sa mga bansang pagano. Nagbabala siya laban dito at inutusan silang iwasan ang ganong bagay. Gayunpaman, sina Malon at Kilion ay nag-asawa ng mga taga-Moab. Ang kanilang malaking pananatili ay nauwi sa 10 taong pagsuway. Kung magpapatuloy ka na mamuhay ng makamundo at lalayo sa Diyos ng matagal, sa kalaunan ay yayakapin mo ang mga prinsipyo ng mundo. Darating ang panahon na makakalimutan mo na ang iyong pinagmulan at magsisimulang yakapin ang mga gawain ng mundo. Ang pamumuhay ng hiwalay sa Diyos ay tiyak na magreresulta sa pagsuway. Ang ikatlong bagay na ating mapapansin, isang lugar ng kamatayan at kawalan. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak namatay rin sina Malon at Kilion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Ang kamatayan ay naganap habang sila ay naninirahan sa Moab. Hindi natin masasabing tiyak na ang kanilang pagkamatay ay resulta ng hatol ng Diyos. Ngunit maaring ganun nga. Ipinadala ng Diyos ang tagutom bilang tawag para sa pagsisisi ng bayang Israel. Kasama na din diyan ang sambahayan ni Elimelech. Dapat nating pakatandaan na ang Diyos ay matiisin at mapagmahal. Ngunit siya rin ay banal. Naniniwala ako na marami ang
napapaaga ang pagdating ng kamatayan dahil sa pagsuway. I believe na hindi hahayaan ng Diyos na patuloy na ipahiya siya ng isa sa kanyang mga anak. Bagaman na ang pagsuway ay maaaring hindi laging nagre-resulta sa pisikal na kamatayan, ngunit tiyak na maaapektuhan tayo nito spiritually. Hindi mawawala ang ating kaligtasan, ngunit tayo ay magiging powerless Christian at hindi papakinabangan ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Ang mamuhay sa pagkakasala ay hindi nais ng Diyos para sa atin. Ang pagsuway at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay nagdulot ng kapahamakan at kalungkutan kay Naomi. Nahiwalay sa kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kamatayan. Tiyak ang wakas ng kasalanan ay hindi kailanman maganda o kanais-nais. Palagian nauuwi ito sa sakit at pagdurusa. Wala pa akong nakilala na natuwa dahil sa paglayo nila sa Diyos dahil sa kasalanan. Isipin ang mga tahanan at buhay na nasira dahil sa kasalanan. Ang pang-apat na mahalagang katotohanan sa ating teksto ay atin namang makikita sa mga talatang 6 and 7. Ang pagbabalik sa bayang iniwan. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik ng Huda. Dito natin makikita ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga hindi karapat-dapat. Ang biyayang ito ay palagi ang naroon kapag hinarap at tinalikuran natin ang ating mga kasalanan. Sa dalawang talatang ito, atin din makikita una, ang pag-alaala. Pagkatapos ng lahat ng nasayang na panahon at kapahamakan, naalala ni Naomi ang Bethlehem. Narinig niya na naging tapat ang Diyos, dinalaw ang kanyang mga tao at nagbigay ng tinapay. Kaya't ninais niyang makabalik sa kanyang bayan. Ang pagbabalik sa Diyos ay dapat nagsisimula sa paggunita. Kailangan nating alalahanin ang Diyos at naisin na manumbalik sa Kanya. Siya ay tulad ng ama ng kalibughang anak na naghihintay sa ating pagbabalik. Luke chapter 15 verses 11 to 32. Ang ikalawang bagay na ipinapahayag sa atin ng mga talata, ang pagsisisi. Bagaman hindi tuwirang sinabi sa mga talatang ito, malinaw na si Naomi ay may pusong nagsisisi. Napagtanto niyang walang idinulot ang Moab kundi pagkatalo, kawalan ng pag-asa at kamatayan. Nais siyang bumalik sa Bethlehem upang ma-restore ang kanyang muling kalagayan. Ang simpleng pag-alaala sa ating pakikisama sa Diyos ay hindi sapat. Kailangan nating makarating sa puntong handa tayong magsisi at humingi ng kanyang kapatawaran. Dapat nating talikuran ang Moab at hanapin ang kagalakan sa Panginoon at ang kanyang kabanalan. Ang ikatlong bagay na ating makikita, ang pag-uwi sa lupaing pinagmulan. Buong pusong nagdesisyon si Naomi na bumalik sa lupain ng Bethlehem, Huda. Sapat na ang kanyang pamamalagi sa Moab at oras na upang siya ay umuwi. Ang mga pilat at sakit na dulot ng Moab ay naroon pa rin. Marami sa ngayon ang kailangan lisanin ng kanilang Moab at simulan ang paglalakbay pabalik sa Diyos. Ang mga resulta ng kasalanan ay maaaring manatili at ang nasayang na panahon ay hindi na mababalik. Ngunit hindi ito dahilan upang manatiling malayo sa Diyos. Siya ay isang mapagmahal na Diyos at siya ay mapagpatawad. Ngunit kailangan nating maglakbay pabalik sa Kanya. Sa ating pagtatapos, sa unang bahagi ng kwento ni Naomi, nakita natin ang kapahamakang dulot ng paglayo sa Diyos. Ito ay nagdudulot ng matinding kalungkutan at spiritual na pagkalugmok. Ngunit sa kabila ng pagkakamali,
Ipinakita rin ang walang hanggang biyaya at awa ng Diyos. Laging may pagkakataon tayong bumalik sa Kanya, tulad ng ginawa ni Naomi. Ang mahalaga ay ang ating pagsisisi at desisyon na magbalik loob sa ating Diyos, sapagkat lagi siyang handang magpatawad. Bagamat hindi na maibabalik ang oras na nawala, ating pakatandaan na palagiang may bagong simula sa piling ng Diyos. Isang buhay na puno ng kagalakan at biyaya. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed, hanggang sa susunod nating pagkikita-kita. God bless us all.